Naghihinala na ang kuya niya at ang asawa niya pero hindi nila kami nahuli at wala rin silang sapat na ebidensya. Pero ang sabi niya lang sa akin ay wag na wag daw akong aamin dahil naging kabit ako sa loob ng mahigit 1 taon. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Mara at siya po ay 22 years old nang makilala niya ang isang lalaki na itago na lang daw natin sa pangalang JR. Nagkita na sila noon ni JR nang umuwi si Mara sa kanilang bayan pero hindi pa talaga sila magkakilala. Hanggang sa meron nag-message request kay Mara at ang sabi sa kanya ay gusto niya daw na magkita silang dalawa. Kaya pumayag naman si Mara at pinadalhan siya ng pera para magamit niyang pamasahe at sinundo naman siya sa pier. Kaya natuloy ang unang pagkikita nilang dalawa ni JR pero hindi yun naging madalas dahil busy din si JR sa kanyang trabaho. At ang isang bagay na kabilin-bilinan ni JR ay wag daw magme-message si Mara sa tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sinunod naman yun ni Mara dahil naniniwala siya sa sinabi ni JR na siya ay single at naniwala din siya dahil nakita niya kung gaano kaseryoso sa kanya si JR. Pero ilang buwan lang nga nakalipas ay hindi na pinansin ni Mara si JR dahil ang tanging gusto niya lang naman noong kay JR ay maging barkada dahil may motor siya. Pero makalipas na naman ang ilang buwan ay nagkita ulit sila kaya naisipan ni Mara na makipag-chat ulit kay JR. Hanggang sa nawala na naman sila ng connection pero pagdating ng December ay nagka-chat sila ulit at sinabi ni JR na nasa Batangas daw siya. Kaya sinabi niya kay JR na umuwi muna sa kanilang lugar para magkita na sila ulit pero ang sabi lang ni JR ay hindi siya agad makakauwi pero darating daw ang kanyang kuya. Kaya nag-send si JR ng picture ng kanyang kuya na itago na lang natin sa pangalang Fred. May ibang boyfriend na si Mara nung panahon na dumating sa kanilang lugar si Fred pero nagkakilala pa rin silang dalawa. At isinama ni Fred si Mara sa mismong bahay nila kaya dito na nalaman ni Mara na si JR pala ay may asawa at anak na. Kaya nung una ay ayaw pang umamin ni JR na may asawa at anak na siya pero bandang huli ay inamin niya rin kay Mara kung ano ang totoo. Nagstay si Mara sa bahay nila JR at Fred sa loob ng ilang araw dahil sobrang naging mabait sa kanya ang mga magulang ni JR at Fred. Bandang huli ay umamin din sa kanya si Fred na nahuhulog na ang loob nito kay Mara. Hindi niya muna agad sinagot si Fred dahil nanliligaw din sa kanya si JR kahit alam nila na may asawa at anak na siya. Kaya sinabi niya na lang kay JR na wala na siyang tiwala sa mga lalaki na ilang beses na siyang sinaktan pero nangako sa kanya si JR na mamahalin daw siya at hindi siya iiwanan. Pero ang tanging sagot lang sa kanya ni JR ay hindi niya naman daw ginusto na magkaroon ng pamilya dahil ang may gusto lang naman daw noon ay ang kanyang mga magulang. Nakitulog lang kasi noon ang babaeng na pangasawa ni JR habang wala siya sa bahay nila at kinabukasan noon ay bigla na lang silang namanhikan. Kaya laking gulat ni JR nang bigla siyang ipinatawag ng pamilya ng kanyang napangasawa at wala namang magawa si JR dahil tinakot siya ng pamilya ng kanyang asawa na ipapakulong kung hindi siya sisipot. Takot na takot daw si JR noong mga panahon na yon kaya parang napilitan na lang siyang mag-asawa kaya naaawa naman si Mara kay JR. Sinabi din sa kanya ni JR na wala siyang kakampi pagdating sa kanyang pamilya kaya si Mara ang palaging nagko-comfort sa kanya hanggang sa nagkahulugan na sila ng loob sa isa't isa. Naging magkarelasyon na silang dalawa pero patagulang hanggang sa dumating ang araw na nahuli na silang dalawa ni Fred. Pero ang sabi lang ni JR kay Mara ay wag na wag daw siyang aamin at uuwi na daw siya galing sa Batangas at dumiretso naman siya sa bahay nila Mara. Kaya simula nun ay palagi nang pumupunta si JR sa bahay nila Mara ng patago at palagi ding may nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya iniisip ni Mara na mahal talaga siya ni JR at pinakilala niya na ito sa kanyang pamilya. At nang tumungtong na ng 4 na buwan ang kanilang relasyon ay dito na naghinala ng husto si Fred at ang asawa ni JR. Pero hindi nila nahuli si JR na pumupunta sa bahay nila Mara at sinusubukan naman silang hulihin ni Fred pero hindi talaga sila mahuli dahil aware sila. Kaya palagi nang umiiyak sa kanya si JR at ang gusto niya ay umalis na sila sa kanilang lugar at magsama na sila sa lugar na hindi sila makikita. Hindi agad pumayag si Mara pero nang dahil na rin sa sobrang pag-iyak sa kanya ni JR at pagmamakaawa ay napapayag niya rin si Mara. Nagsama silang dalawa sa malayong lugar at doon niya mas nakilala si JR at mas lalo niya pa itong minahal. Nagpagawa sila ng bagong bahay at nagtatrabaho din si JR pero makalipas lang ang ilang buwan ay bigla nilang umuwi si JR sa bahay nila. Nahirapan mag-isa si Mara simula nang nawala si JR dahil nawalan din sila ng communication dahil nasira ang kanyang cellphone. Hindi siya gaanong makakain at hindi rin siya makatulog kaya naisipan niyang sumunod kay JR. Pumunta si Mara sa mismong bahay nila JR at dito niya na nalaman na may sakit pala si JR at may sakit din ang asawa ni JR. Kaya nagkaroon silang dalawa ng oras na makapag-usap ulit at dito may nangyari ulit sa kanila habang nasa bahay pa sila nila JR. Miss na miss daw siya ni JR pero wala siyang magawa dahil bantay sarado siya sa kanyang kuya at pamilya. Nag-away din si JR at ang kanyang asawa kaya umalis muna ang asawa ni JR habang si JR naman ay nasa bahay pa rin ng mga magulang niya. Kaya habang wala ang asawa ni JR ay doon muna panandali ang tumira si Mara hanggang sa nagpaalam na siya kay JR na pupunta na siya ng Boracay para doon na lang magtrabaho. Hindi sila nag-uusap ni JR sa Messenger kundi sa ML lang para hindi sila mahuli kaya kahit anong paghihinala ng asawa ni JR ay wala silang sapat na ebidensya. Noong nasa Boracay na si Mara ay nag-usap silang dalawa ni JR na susundan siya ni JR at hindi naman agad pumayag si Mara. Pero nang dahil na din sa sobrang pagmamakaawa sa kanya ni JR
JR ay pumayag na rin si Mara at dumating nga si JR sa Boracay at naging maayos ulit ang kanilang pagsasama. Walang naging pagbabago ang pagmamahalan nilang dalawa, palagi pa rin siyang inaasikaso at inaalagaan at never niya naman pinagbawalan si JR na makipag-usap sa asawa at anak niya. Palagi niya rin sinasabi kay JR na kung gusto niyang ayusin ang kanyang pamilya ay ayusin niya na. Pero ang sagot lang sa kanya ni JR ay naghiwalay na silang mag-asawa kaya nahihiya na siya na ayusin ang kanyang pamilya at kung sakaling maghiwalay sila ni Mara ay hindi niya na rin maaayos ang kanyang pamilya. Nahihiya na si JR na umuwi pa sa kanilang lugar kaya ang sabi sa kanya ni Mara ay hanggat nandito ka aalagaan kita at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Nag-apply si JR ng trabaho sa Boracay at si Mara ang lahat ng gumastos ng kanyang requirements pero hindi siya agad nakapagtrabaho dahil hindi niya agad natapos ang kanyang mga requirements. Kaya habang wala pang trabaho si JR ay si Mara ang lahat ng gumagastos at nagbabayad ng kanilang renta. Pero isang araw ay bigla na lang nagchat ang tito ni JR kay JR na bumalik na lang siya ng Batangas. Kaya pinayagan naman siya ni Mara at sinabihan niya si JR na sa Katiklan na lang dumaan para diretso na ng Batangas. Pero umuwi din pala si Fred galing ng Batangas at sa Katiklan din siya dumaan kaya nagsabay na ang dalawang magkapatid pa uwi ng Romblon dahil gusto daw makita ni JR ang panganay niyang anak bago siya umalis. Nangako kay Mara si JR na pagdating niya ng Batangas ay palagi siyang mag-a-update kay Mara. Pero nabasa ni Mara ang conversation ni JR at ng kanyang asawa na bumalik na ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nasaktan ng gusto si Mara pero hinayaan niya na lang si JR at dumating na ang araw na aalis na si JR papunta ng Batangas. Hindi na nag-reply si JR kay Mara pero nung sinubukan niya itong tawagan ay sumagot naman sa kanya si JR. Pero ang sabi lang sa kanya ni JR ay nagkaayos na daw silang dalawang mag-asawa kaya wag na daw manggugulo sa kanila si Mara. Ibablock na rin daw siya ni JR sa Facebook at pinagbawalan na kontakin pa siya pero nagmakaawa sa kanya si Mara. Kaya sinabi na lang ni Mara kay JR na hahayaan ko na kayong dalawa, tatanggapin ko na lang ang lahat at masaya ako na nagkaayos kayo. Pero sana ay alalayan mo muna ako hanggang sa mawala na ang nararamdaman ko para sa'yo. Nangako naman sa kanya si JR pero hindi na siya nag-reply sa mga chat sa kanya ni Mara at hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkakausap. Kaya kahit papano ay unti-unti na rin natatanggap ni Mara ang sakit ng bigla na lang pag-iwan sa kanya ni JR. Ganon-ganon niya lang sabihin sa akin na wag na ako manggulo samantalang nung mga panahong walang-wala siya ay ako ang nandyan para sa kanya at hindi ako nanumbat. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin at inintindi ko siya pero ako na isang beses lang nanghingi ng pabor sa kanya ay hindi niya pa maibigay. Mahal ko pa rin siya pero mas pinili ko na lang idistansya ang sarili ko para matapos na ang lahat. Humingi na lang ako ng tawad sa pamilya niya at sa asawa niya at sana may maging aral sa kwento ko lalo na sa mga kagaya kong gay. Gusto ko sanang humingi ng advice pero dahil hiwalay na kami ay gusto ko na lang i-share ang aking kwento kaya sana wag tularan dahil sobrang hirap maging kabit.